Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nag-aantay na ang lahat sa simbahan kung saan hindi pa dumarating si Lynette. Dito na sila intense na intense dahil si Lynette ay hindi pa dumarating. Akala nila ay si Lynette ay nag-back out na at hindi maitutuloy ang kasal. Pero ito ay ikinagulat ng lahat dahil si Lynette ay dumating pero late nga lang. Dito na natuloy ang kasal nila ni Dr. Carlos Benitez at saka ni Lynette kung saan ipinadala ni Lynette dito kay Dr. RJ Tanyag ang isang sulat at pinili niya na si Dr. Carlos Benitez para ito ay hindi niya pinapagsisisihan sa bandang huli. Dito na binasa ni Dr. RJ Tanyag ang mga sulat kung saan nilalaman nito na mahal pa rin siya ni Lynette. Pero hindi siya pinili dahil ayaw ni Lynette na masaktan itong si Dr. Carlos Benitez. Dito na nga talagang intense ang lahat dahil sa mga sinasabi nito ni Michael na hindi daw darating si Lynette dahil tinakasan na naman daw itong si Dr. Carlos Benitez. Pero talagang positibo itong si Dr. Carlos Benitez na mahal siya ni Lynette at papakasalan siya at matutuloy ang kanilang kasal. Ikinatutuwa ng lahat dahil natuloy nga ang kasal ni Dr. Carlos Benitez na kung saan meron na namang kababalaghan nitong si Moira na gagawin. Ito na nga binuksan na nga nila ang couple na ibon na kung saan talagang pinalitan niya ito ng 2 palaka. Dito na talagang nasyak itong si Lynette dahil hindi na naman siya naging masaya sa kanyang kasal dahil may hadlang at may hahadlang talaga. Talagang naiinis itong si Lynette dahil sa kagagawa na naman ni Moira na hindi sila titigilan ni Moira hanggat buhay ito. Lalong-lalo na si Annalyn na anak ni Dr. RJ Tanyag sa labas. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.